Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Pastor BJ Sebastian at welcome po sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Tayo po ay mananambahan sa Diyos ngayong hapong ito at bilang tawag sa pagsamba, basahin po natin ang mga awit 34 verses 1 to 3. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Marinig nawa ng mapagpakumbaba at magsaya. O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang Kanyang pangalan. Mga kapatid, tayo ay magsamba sa Kanya at manambahan ng may kagalakan. Ngayon naman mga kapatid ay samahan niyo ako sa isang panalangin. Ang sabi ng mga awit 130 verses 1 and 2, mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan. Ang pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karaingan. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang lumalang ng lahat ng aming nakikita. Kayo po ang lumalang sa amin. Kayo po ang nagtataguyod ng aming buhay, ang bawat hininga namin, ang aming kalakasan, ang aming kinakain sa araw-araw, ang aming paglabas at pagpasok. Kayo po ang may hawak nito. Kayo ang nagbibigay sa amin ng proteksyon, kayo ang nagbibigay sa amin ng mga probisyon, kayo ang nagpapagaling sa amin kung kami nagkakasakit, kaya kami nagpapasalamat sa iyo. Sa hapong ito, Panginoon, talus namin ang aming mga pagkukulang sa iyo at mga kasalanan namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat kami ay sumasamba sa isang banal na Diyos, nakikita namin lalo, Panginoon, ang karumihan ng aming kasalanan. Kayo nga po, Panginoon, ay mahabag sa amin at patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Salamat, Panginoon, na dahil sa dugong umago sa Kalbaryo, ang lahat ng aming mga pagkakasala ay nabayaran na ng aming mananakop na si Jesus. Nagpapasalamat kami, O Diyos, na kayo ay banal at tapat sa inyong pagpapatawad ng aming pagkakasala sa iyo. Hindi dahil sa kami ay karapat-dapat, Panginoon, kundi dahil ito ay binayaran na ng dugo ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, kayo ang namumuno sa aming bayan. Kahit na meron kami mga pinuno na tao, ang aming Pangulo, ang Vice Pangulo, ang mga mambabatas, ang mga sundalo at pulis, kayo po, Panginoon, ang kanilang pinaglilingkuran. At kayo ang tunay na namamahala sa aming mga buhay. Kayo nga po, O Diyos, ang magbigay ng karunungan sa kanila upang sila ay makapamahala ng maayos at mabuti. At nanaayon, Panginoon, sa iyong katuwiran at sa iyong kalooban para sa amin at sa aming bansa. Ang aming pong ekonomiya ay nasadlak na, Panginoon, sa kahirapan dahil sa pandemyang ito. Kayo ang magbigay buhay dito, O Panginoon, sapagkat kayo naman talaga lahat ang pinanggagalingan ng lahat ng aming mga tinatangkilik. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa inyong katapatan sa amin, sa aming bansa, sa aming bayan. Panginoon, pagpalain mo din ang aming kapatiran, ang lahat ng aming gawain, ang aming mga growth group at fellowship group, ang aming pagtuturo ng iyong banal na salita. Kayo po ang manguna sa amin at humipo ng mga puso ng mga taong aming inaabot upang sila ay makakilala sa inyo at upang sila ay lumago sa kanilang pananampalataya sa inyo. Kayo po ang magpalakas sa aming pagkakaisa bilang isang iglesia at sa aming pananambahan ngayong hapon, kayo po ang aming pinupuri at sinasamba. Ang lahat nawa, Panginoon, ang sangkap ng aming pananambahan, lalong-lalo na, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita ay magbigay papuri nawa sa iyo, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
I first came to Taiwan through a short-term trip with my church, and then through a 2-year program with OMF, and then I came on long-term. I just expected to come and serve for 1 year and do my duty as a Christian, and I ended up just feeling like God was leading me for a second year. First year was quite difficult. I came in, because I had the language already, I kind of just dove right into ministry and getting to know the local Taiwanese. I went through a lot of delayed culture shock. So towards the end of my first year, I pretty much hit this bottom and decided that I didn't want to come back. But the reasons why I didn't want to come back were very selfish. Yeah, I was very dependent on having a solid community of Christians to build my relationship with God. And then when that was stripped away, I kind of lost my identity. And I realized how much of my faith depended on other people and having a comfortable Christian environment around me. And then when I came out to Taiwan, when I didn't have that, I really got to go back to the basics with my relationship with God and just be solely dependent on Him and growing my relationship with Him and having my own very deep and very, I just really struggled in my relationship with Him and trying to understand His purpose for me, why I'm here by myself, why He asked me to come here in the first place. The bottom line that I learned was, God said to follow me, and I don't need to ask where I'm going. I just follow. Even if you just come out here for 1 year, it doesn't mean that God will call you to be a long-term missionary, which I think is what a lot of people are very afraid of. But I think if you allow yourself to be open to it, God will work through that. Okay, Hudson Taylor said before, and this is one of my favorite quotes, he said, without an element of risk in our exploits for God, there is no need for faith. And I think that is so true, because if we don't risk, what we have, which could be a career, a comfortable life wherever we are, or living in a big, nice home or anything like that, if we are not able to risk our faith in that kind of way, then there's no need for faith. We don't need to rely on God to stretch us in certain ways. We can just stay where we are. But when you kind of jump out of that, you jump out of your little bubble and you say to God, okay, I'm willing to do this. Tell me what you want me to do. Then God will increase your faith in that way. He'll really challenge you. And then, and I think that brings you to a whole different place than if you never risk anything. When you're out to where God wants you to be, God moves you. And when He moves you, you move. So the more God kind of takes you each step of the way. And I think it was the same for me too. I never said that I wanted to be a long-term missionary. When I came out here initially, it was just for 1 year, and I thought that was going to be it. But I did 1 year, and then after that, God said, okay, 1 more year. So I did 1 more year, and then after that, it just went like that. And somehow I ended up here today, and I've never regretted it, and I feel like this is where God wants me to be. I've never looked back, and I never felt like this is not what I want to be doing. So I think if you allow yourself, if you're available to God to use, then He will take you on that offer. Ngayon mga kapatid ay buksan natin ang mga Biblia at babasahin natin ang banal na kasulatan. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa mga awit 126 verses 1 to 6. Basahin po natin. Nang ibalik ng Panginoon ang mga kayamanan ng Zion, tayo ay gaya ng mga nananaginip. Nang magkagayoy na puno ang ating bibig ng mga tawanan at ang ating dila ng mga awit ng kagalakan. Nang magkagayoy, sabi nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin. Kami ay natutuwa. Ang aming mga bihag, O Panginoon, ay iyong ibalik.
na gaya ng mga batis sa Negeb. Yaon nawang nagsisipaghasik na luhaan ay mag-ani ng may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak, na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang mga bigkis na inani. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita sa hapong ito. Mga kapatid, oras na upang ating pag-aralan ang salita ng Diyos. Samahan niyo po sa ating pag-aaral ng Psalm 126 verses 1 to 6. Nagpapatuloy ang ating serye ng mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. Ang pamagat po ng mensahe sa hapong ito ay ang maghasik ng luha, mag-ani ng kagalakan. Maghasik ng luha, mag-ani ng kagalakan. Maaasahan ng bayan ng Diyos na ang kagandahang loob niya sa nakaraan ay maaaring hingin na magpatuloy sa kasalukuyan at sa hinaharap. Dahil dito makakaasa ang kanyang bayan, natutugon siya sa kanilang panalangin na ipagpatuloy niya ang pagbibiyaya at pagpalain niya ang kanilang paghahasik para sa isang masaganang ani. Yan ang sentral na mensahe ng salmong ito. Katulad ng ating natutunan noong nakaraang linggo, ang salmong ito ay isang awit ng pag-akyat o Song of Ascent na kinakanta ng mga Hudyong paakyat ng Jerusalem upang ipagdiwang ang mga kapistahan nila sa templo. Ang pista ng Pasko, ang pista ng Pag-ani at ang pista ng Tabernakulo. Napapaloob sa mga salmong ito ang larawan ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang bayang Israel, na kanyang binuo upang maging halimbawa sa lahat ng ibang bansa ng kapangyarihan, ng katapatan, ng kaligtasan at pagmamahal ng Diyos. Ang paglalakbay nila paakyat sa Jerusalem ay isang paalala or pag-aalala nila ng kanilang paglaya sa Ehipto at paglalakbay patungo sa lupang pangako, na siya namang larawan ng kanilang mga buhay sa araw-araw bilang mga mananampalataya kay Yahweh. Ano naman ang kaugnayan nito sa ating mga mananampalataya ngayon? Malayo na tayo sa konteksto ng salmista dito. Malayo na din tayo sa pagiging mga Hudyo na siyang piniling bayan ng Diyos. Tayo ay mga hentil nga eh. Alalahanin natin mga kapatid, na ang bayang Israel ay itinaguyod ng Diyos upang maging halimbawa at tagadala ng kaligtasan sa buong daigdig. Sabi sa Isaiah 49:6, "Oo, kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iniingatan ng Israel? Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa." Kaya't ang pakikitungo ng Diyos sa kanila ay nagpapakita sa atin kung paano niya pakikitunguhan naman tayo ng mga mananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus. Tayong mga Kristiyano ngayon ay kumbaga naaambunan ng mga pangakong biyaya ng Diyos sa Israel. Ito ang ibig sabihin ng sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 11:24. "Sapagkat kung ikaw nga na pinutol mula sa likas na olibong ligaw at salungat sa kalikasan ay isinanib ka at pinayabong sa punong olibo, gaano pa nga ang mga ito na mga likas na sanga na maisasanib sa kanilang sariling punong olibo." Tayo daw po ay kumbaga sabit lang, pero ating pong nararanasan ang mga biyaya ng Diyos na ipinangako niya sa bayang Israel. Kaya naman angkop pa rin sa atin ngayon ang mga makikita nating kagandahang loob ng Diyos sa Israel, na
nilalarawan ng salmong ito? Makikita natin dito ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan o sa kanyang mga anak. Kaya niya na ipanumbalik ang biyaya sa kanila at ipagpatuloy ang pagbuhos ng kagandahang loob sa kanila ayon sa kanyang mapagbigay na kalikasan. Para sa ating dumadanas ng paghihirap sa buhay natin ngayon, lalo na sa ilalim ng coronavirus pandemic na ito, at nasundan pa ng bagyo at ng isa pang bagyo at baka meron pang mga bagyo. Hindi lamang po mga unos, kundi mga bagyo sa ating mga buhay. Ang sasabihin ng salmong ito ay mabuting balita. Sapagkat makakaasa tayo na tutugon ang Diyos sa ating mga daing. At kung ito ay larawan ng mas malawak na kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang, lalo itong mabuting balita. Sapagkat makakaasa tayo na tutugunin niya ang ating mga dalangin para sa isang masaganang ani ng mga ililigtas niya kay Kristo. Tignan po natin yung unang bahagi ng salmong ito, ang verses 1 to 3, ang papuri sa pagbabalik sa biyaya. Nang ibalik ng Panginoon ang mga kayamanan ng Siyon, tayo ay gaya ng mga nananaginip. Nang magkagayoy na puno ang ating bibig ng mga tawanan at ang ating dila ng mga awit ng kagalakan. Nang magkagayoy sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin. Kami ay natutuwa. Ang kontekstong historikal ng salmong ito ay hindi tiyak. Ngunit marami ang naniniwalang ito ay kinatha noong ibinalik ng Diyos ang isang labi ng mga bihag na Hudyo mula sa Babylonia at sa Persya pabalik sa Jerusalem noong mga taong 538 BC sa ilalim ni Zerubbabel. Nasa Ezra chapters 1 to 6 yan. O yung taong 458 BC sa ilalim ni Ezra. Nasa Ezra chapter 7 to 10 yan. O yung taong 445 BC sa ilalim naman ni Nehemiah. At yan ay nasa Nehemiah chapter 1 to 2. Ito marahil ang bahagyang katuparan ng hula ng Deuteronomy chapter 30 verse 3. Babawiin ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo. Ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan po ang bahagi o bahagyang katuparan ng hula na iyan na nasa Deuteronomy 30 verse 3. Kung ano man ang kanyang historical na konteksto, malinaw na ito ay isang panahon ng kagalakan ng bayang Israel. Merong kayamanan ng Siyon, ang bayang Israel, bago sila ginawang bihag ng Diyos sa Assyria at sa Babylonia. Dahil sa katapatan niya sa kanyang mga pangako, sa kanilang mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ginawang mayaman at makapangyarihan ng Diyos ang Israel. Lalo na noong panahon ni Moises at ni Josue, na walang bansa na makatalo sa kanila. At noong kaharian nila David at Solomon, ginawa ito ng Diyos upang ipakita sa lahat ng ibang bansa ang biyaya ng nasa ilalim ng pagkapanginoon ng Diyos. Ngunit hindi naging tapat ang Israel. Una, noong panahon ng mga hukom. At lalo na noong panahon ng nahating kaharian ng Israel at ng Juda. Dahil dito, ipinakita din ng Diyos sa lahat ng karatig bansa kung paano mapuot ang Diyos, kung paano niya parusahan ang kanyang bayan na sumuway sa kanya. Itinulot niyang masira ng lubusan ang lahat ng lupain ng Israel, ang banal na lungsod ng Jerusalem, at pati na rin ang templo na itinayo pa ni Solomon. Ginawang bihag ng mga dayuhang bansa ang mga Israelita.
Kaya naman ganoon na lamang ang kagalakan ng Israel noong ilan sa kanila ay pinayagan ni Haring Cyrus ng Persia na bumalik sa Jerusalem upang itaguyod muli ang templo at ang lungsod. Para nga daw silang nananaginip ayon sa salmista sa verse 1. Pati ang mga katabi nilang mga bansa ay nagwika na ng ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Sabi niya sa verse 2. At itong wikang ito ay inulit nila sa isa't isa sa kanilang katuwaan. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin. Kami ay natutuwa, sabi ng salmista sa verse 3. Ipinakita dito ang grasya at kagandahang loob ng Diyos para sa mga tumatawag sa Kanya. Hindi man naging tapat ang mga Israelita sa lahat ng panahon, Siya na kanilang Diyos ay laging naging tapat sa kanila. At ang Kanyang grasya ay walang kapantay. Dahil mayroon Siyang malinaw na plano na padaluhin ang pagpapala ng kaligtasan sa pamamagitan ng lipi ni Abraham. Ibinalik pa rin niya ang bayang Israel sa Jerusalem upang maitaguyod muli ang kanilang bansa. At sa mga susunod pang mga kapanahunan, kahit na ikinalat ng Diyos sa 4 na sulok ng daigdig ang Israel, noong Mayo 18, 1948, pagkatapos po ng World War II, ibinalik niya muli ang bayan sa sarili nilang lupain. Isang milagro na hindi maipaliwanag ng mga dalubhasa sa kasaysayan ng mundo. Dapat ngang purihin ng Diyos sa Kanyang panunumbalik ng biyaya sa Kanyang mga hinirang. Tingnan po natin ang pangalawang bahagi ng ating pong salmo. Ang panalangin sa pagpapatuloy ng biyaya. Verse 4. Ang aming mga bihag o Panginoon ay iyong ibalik, na gaya ng mga batis sa Negeb. Dito sa verse 4, makikita natin ang isang panalangin na sinambitla ng salmista na ibalik ng Panginoon ang aming mga bihag. Ano kaya yun? Yan ay isang literal na pagsalin ng salitang Hebreo na shebut, na madalas gamitin upang ipahiwatig ang paglaya sa pagkabihag o pagbalik ng kapalaran o kayamanan ng isang nabihag ng kahirapan. Ginamit ito halimbawa sa Job 42:10 nang sabihin doon at ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job nang kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan at dinoble ng Panginoon ang dating kayamanan ni Job. Kaya sa maraming ibang salin ng salitang bihag sa verse 4, ang sinalin ay kayamanan o kapalaran, fortune. Yung po makikita natin halimbawa sa ESV. Sa verse 1 actually, mababasa natin, nang ibalik ng Panginoon ang mga kayamanan ng Sion. Ang salita po doon ay shebut din. So dapat sinabi doon ang mga bihag. Pero ang nilagay po ng translator ay ang mga kayamanan ng Sion. Magkalapit naman ang ibig sabihin, lalo na kung titignan natin doon sa punto na ang paglaya nga naman ng pagkabihag sa paghihirap ay parang pagbabalik ng kayamanan sa isang tao, sa isang bayan. Ito ay idinalangin ng salmista kay Yahweh na ibalik niya ang kapalaran o kayamanan ng Israel na katulad ng nakaraang mga panahon sa kanyang kasaysayan. Sa literal na kahulugan, kung ang konteksto nga nitong salmong ito ay ang pagbalik ng isang labi ng Israel magmula sa pagkabihag, natural lang na ipanalangin na ipagpatuloy nga ng Diyos ang kanyang pagpapala sa Israel upang sila naman ay magkaroon ng kabuhayan at katiwasayan. Sa mga nagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos, dapat lang na sundan ng taimtim na panalangin ang kanyang mga pagpapala. Una sa lahat, sa pagpapasalamat sa Kanya. At pangalawa, na ipagpatuloy niyang tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak na sa Kanya ay umaasa.
Ang kahilingan ng salmista ay may katapangan. Ibalik na gaya ng mga batis sa Negeb, sabi sa verse 4. Ang Negeb ay isang tuyot at parang pinabayaan na lugar. Parang patay na lugar. So ang kanyang panalangin ay parang, paugusin mo, Diyos, ang katubigan sa isang disyerto. Imposible po yung kanyang panalangin. May tapang, no? Imposibleng mangyari pero kanya pa rin hiniling sa Diyos. At bakit naman siya mahihiyang humiling ng gayon? Binalik nga sila ng Diyos sa Jerusalem Kahit na sila ay bihag na ng isang banyagang bansa na sumupil nga sa kanila. Walang imposible kay Yahweh. Ang lahat ay kontrolado niya. Ngunit mayroong mas malawak na kahulugan ang panalangin na ito. Lalo na kung titignan natin sa konteksto ng pagbabalik ng Israel sa Jerusalem at ang koneksyon nito sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Dahil nga ang pangako at kalooban ng Diyos sa lipi ni Abraham ay maging daluyan sila ng pagpapala ng kaligtasan, ang pagbabalik ng Israel sa sarili niyang lupain ay isang hakbang na patungo sa pagtupad sa pangakong yun. Hindi kataka-taka na ang pagdating ng Panginoong Hesus at ang kanyang dakilang sakripisyo sa krus ay nangyari sa gitna ng pagbabalik ng mga bihag mula sa Babylonia at Persia papunta sa Jerusalem noong 445 BC at ang pagkasira muli ng templo noong AD 70. Na siya namang nagkalat muli ng mga Hudyo sa 4 na sulok ng daigdig. Yan ang mas malawak na konteksto ng panalangin na ito. Ito ay panalangin na magpatuloy ang plano ng Diyos na gamitin ang kanyang piniling bayan upang maipanganak ang Mesyas na magbibigay ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Parang ang pag-agos ng batis sa Negeb o pagdaloy ng katubigan sa disyerto. Imposible, pero nagawa ng ating Diyos. Merong plano ang Diyos sa ating mga buhay. At tayo'y kanyang niligtas. Kumbaga, ibinalik mula sa pagkabihag natin sa kasalanan. Upang maging bahagi ng kanyang pagliligtas sa kanyang mga hinirang. Kaya tayo ay taimtim na manalangin din na lalo niyang pagyamanin ang ating mga buhay upang ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan ay dumaloy sa atin na parang rumaragas ang ilog sa gitna ng isang tuyot na lupa, ang ating pong daigdig ngayon. Kaya't papurihan natin ang kanyang pagbabalik ng biyaya. Ipanalangin natin ang patuloy niyang pagpapala. Hindi lamang para sa ating temporal na katiwasayan, kundi para sa ikalalaganap ng kanyang pagpapala ng kaligtasan. Tingnan po natin yung huling bahagi. Paghasik ng luha para sa pag-ani ng kagalakan. Verses 5 and 6. Yaunawang nagsisipaghasik na luhaan ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak, na may dalang itatanim ng mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan. Nadala ang kanyang mga bigkis ng inani. Sa isang bayang nakatanggap ng ganitong pagpapala sa Diyos, na para silang nasa isang panaginip, sabi ng salmista sa verse 1, na siyang taimtim na nanalangin, na patuloy na umagos ang biyaya ng Diyos na parang mga batis sa Negeb, sabi sa verse 4. Tama lang ang paghihikayat na binigay ng salmista sa verses 5 and 6. Yung naghahasik daw ng luha ay aani ng kagalakan. Hindi natin masyadong maunawaan ito, lalo na kung tayo'y hindi pamilyar sa agrikultural na pamumuhay. Ang pagtatanim ay hindi madaling gawain. No? Sabi nga nung lumang kanta, planting rice is never fun. Luhaan nga daw madalas ang mga magsasaka dahil sa kahirapan ng pagtatanim ng binhi sa lupa, lalo na sa init ng araw. Tapos patutubigan nila ito
at hihintayin na magbunga ng isang masaganang ani. Idagdag mo pa dito ang pangamba sa masamang panahon na maaaring sumira ng kanilang mga tanim sa isang iglap mata. So mga kapatid, mahirap at nakakaluha nga naman daw ang buhay ng isang magsasaka, ang pagtatanim ng mga binhi. Tunay nga na mahirap at puno ng agam-agam ang agrikultural na pamumuhay na siya namang ekonomiya ng Israel noong mga panahong iyon ng salmista. Kung sila nga ay galing lang sa pagkabihag katulad ng ating iniisip, mabuti man na biyaya iyon, ang kanilang panibagong kalayaan ay meron naman dalang ibang pagsubok. Ang pasaganahin ang kanilang kabuhayan at buhayin ang kanilang ekonomiya. Kaya naman nagbitaw ng paghihikayat ang salmista. Ang sabi niya, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw na kagalakan, na dala ang kanyang mga bigkis na inani. Puno ng katiyakan ang mga salitang ito ng salmista. Dahil nakita na niya ang katapatan ng Diyos sa pagpapala ng kanyang piniling bayan sa nakaraan. Kung naibalik nga naman sila magmula sa pagkabihag, hindi malayong kayanin ng kanilang Panginoon ang pasaganahin sila muli upang maisagawa niya ang kanyang kalooban para sa kanila. Ano nga ba ang kaloobang iyon para sa bayang Israel? Katulad ng mga naunang estropa ng salmong ito, mayroong mas malawak na kahulugan ang mga talatang ito. Makikita natin ito muli sa konteksto ng kasaysayan ng bayang Israel at ang kaugnayan nito sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Hindi katakataka ang katiyakan ng salmista na sila ay pasaganahin ng Diyos sa kanilang pagtanim. Hindi lang dahil nakita na niya ang katapatan ng Diyos sa nakaraan, kundi dahil may mas malaking balakin ang Diyos para sa pagdating ng Mesiyas sa pamamagitan ng Israel. Yan ang isang pangako na alam ng lahat ng Israelita at kanila namang taimtim na inaasahan. Ang sabi sa Genesis 49:10, ang setro ay hindi mahihiwalay kay Judah, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Shilo ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya. Yung Shilo po ay ang Mesiyas. Sabi sa Isaiah 53:10, ito din po ay isang hula tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Gayunmay kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang isang handog pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling. Pahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Yan po ay isang hula ng pagdating ng Mesiyas. Ang mga talatang ito ay tungkol sa pagdating ni Jesus upang maging Panginoon ng mga Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus at pagkabuhay na maguli. Parang yung pagluha na magdadala ng masaganang ani ng mga kaluluwa sa huli. Nakukuha niyo po ang koneksyon. Hindi ko dinadagdagan ang ibig sabihin ng mga salitang sinulat ng salmista. Ang sabi niya, ibinilik ng Diyos ang Israel mula sa kanyang pagkabihag at binigyan muli ng katiwasayan at kagalakan. Dapat purihin ng Diyos dahil dito. At dapat patuloy na manalangin sa Kanya para sa patuloy na pagpapala na magbibigay naman sa kanila ng tapang na magtanim ng luha at mag-ani ng kagalakan. Yan po ang sinasabi ng salmista dito. Ngunit dahil alam na natin ang mas malawak na kasaysayan ng Israel at ang plano ng Diyos sa kaligtasan ng sanlibutan, makikita natin ang mas malawak na kahulugan ng mga salitang ito sa konteksto ng katuruan ng buong Biblia. Ang kaligtasan na dala ni Kristo ang dahilan kung bakit iningatan ang Israel.
at patuloy na iniingatan ng Diyos ang kanyang piniling bayan. Ito ang dahilan kung bakit ibinalik sila mula sa kanilang pagkakakalat sa 4 na sulok na daigdig, upang sila ay maging isang bansa muli sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Ito ang dahilan ng patuloy nilang pag-unlad, kahit na sila ay may maliit na populasyon lang at hindi karamihan ang kanilang natural na kayamanan. Dahil ipinangako nga ng Diyos na babalik muli sila si Kristo sa gitna ng kanyang bayang Israel upang gawing ganap ang pagliligtas ng lahat ng kanyang hinirang at ng kanyang bayang Israel. Sa mas malawak na pagkaunawa natin ng mga pangako ng Diyos sa Biblia, ito ang kagalakang ani ng lahat ng naghahasik ng binhi na luhaan. Meron tayong bahagi, mga kapatid, sa pag-ani na ito. Ang tawag natin dito ay ang Great Commission. Kailangan nating humayo at lumabas na may pagluha para abutin ang mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus. Siguro mga kasambahay pa natin, o mga kamag-anak, o mahal sa buhay, o mga kapitbahay, o kaeskwela, o kaopisina, o kasama sa hanap buhay. Mga kapatid, binibigyan tayo araw-araw ng Panginoon ng pagkakataon na abutin sila, na lumabas sa ating komportabling kalagayan, at kung minsan mapahiya sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa kanila. Kung minsan tayo pagtatawanan, yung iba pa nga tumatalikod sa atin bilang mga kaibigan. Pero meron po tayong kailangang sundin na dakilang utos ng Diyos. At yan ang bahagi natin sa kasaysayang ito. Kailangan nating itanim sa kanila ang binhi ng mabuting balita ng kaligtasan na may pagluha sa ating pananalangin na sila ay tumugon ng may pananampalataya. Kailangan nilang malaman na ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kalwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Kailangan nilang malaman na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na nagmumula kay Kristo Jesus. Kailangan nilang malaman na ganito ang pag-ibig ng Diyos na habang tayo'y makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin na makasalanan. Romans 5:8. Kailangan din nilang malaman na kung ating sasabihin sa ating bibig at paniniwalaan sa ating puso na si Kristo Jesus ay namatay na buhay na maguli at siya namang Panginoon ng ating buhay, tayo ay maliligtas. Romans 10:9. Mga kapatid, kailangan nilang marinig, kailangan nating maitanim ang mga binhi na ito sa kanilang mga puso at isipan. At dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, dahil ibinalik na niya tayo mismo, mula sa ating sariling pagkabihag sa kasalanan. Dahil tutugunin niya ang panalangin natin na buhayin niya ang isang patay at tuyot na kaluluwa na kaya niyang gawin. Dahil tayo ay naghasik ng luha, tayo rin ay mag-aani ng kagalakan sa pagliligtas ng mga taong dinala sa atin ng Diyos upang ilapit sa Kanya. No, mga kapatid, ito ang maiuwi nating aral magmula sa ating mensahe sa araw na ito. Nawa ito ay maging totoo sa ating mga buhay. Tayo nga, mga kapatid, ay maghasik ng luha upang tayo ay mag-ani ng kagalakan. Tayo ay manalangin. O Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat, kayo nga po ang gumawa sa aming buhay upang aming masunod
ang iyong dakilang utos sa amin, upang kami ay maging bahagi ng pangakong ito na iyong binitawan sa lipi ni Abraham sa bayan ng Israel. Upang kami, Panginoon, ay maging kalahok sa kaligtasan ng buong sanlibutan na dala ng Panginoong Hesus nang siya ay nagpunta dito sa lupa. Kayo po ang kumilos sa aming mga puso upang kami ay maging tapat sa pagsunod sa utos na ito. At sa ikagagalak ng iyong kaluluwa at sa kalwalatian ng iyong pangalan, nawa magkaroon ng isang mayamang ani ng kagalakan ng mga kaluluwang naligtas dahil sa iyong kagandahang loob. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito at sa mensaheng dala ng aming pananambahan. Kayo ang magpala nito sa aming mga puso't isipan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus at ang tanglaw, ang gabay, ang pakikipisa ng diwang banal, ngayon at magpakailanman, siya nawa. Amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Salamat po sa inyong pananambahan sa aming Pananambahang Tagalog dito sa Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po.